Okay, ito naman pag-usapan natin mga ka-GP. Ay, meron pa ba? Madami na pala ako. Akalain mo yun? 1, 2, 3, 4. Nakaapat na pala ako. Ito, pag-usapan naman natin yung tatay ni Basti Duterte, mga kababayan. Nako, usapang ano na to? Usapang tawag dito sa Davao. Nagkaroon po ng survey sa Davao, mga kababayan. Mukhang mapapalitan na itong si Digong Duterte o mga Duterte mukhang mawawala na sa Davao ngayon. Ito, nag-survey po ang Social Pulse sorry. Nagkaroon po ng survey ang Social Pulse Philippines kung saan po mga kababayan nilampaso ni aspirant mayor Nograles, si Carlo, etong si Digong Duterte. My God. Oy, GP, hindi naman ano yan hindi naman accurate yung Social Pulse Philippines, mga kababayan. Etong Social Pulse Philippines na to, hindi sila kagaya ng ArcLight na ang kanilang sinisurvey ay puro DDS. My God. Kaya lumalabas doon sa kanilang survey ay panalo yung mga DDS. Ito, mga kababayan, ay legitimate na pulse o pulso ng bayan. 'Di ba? Kung titingnan natin yung kanilang page, kung i-search nyo dyan sa inyo, hindi lang yan yung mga sinurvey nila. At hindi mukhang kaduda-duda yung kanilang survey, mga kababayan. At lumalabas dito na ang survey na ito ay ginawa noong ayan o. Wait. Sabi dito, Pulso ng Bayan 2025, Mayoralty Preference in Davao City, February 2025. Social Pulse Philippines, through its Pulso ng Bayan initiative, recently conducted a survey to assess voter preferences for the mayoralty race in Davao City for the upcoming 2025 election. Ang result nila, Nograles Carlo, 43%. Duterte, 38%. Cubos, Bishop Rod, 15%. Tano Celito, 2%. Julaine Jonathan, 2%. Mga kababayan, paano nila ginawa yung survey na to? Base po sa nakalagay dito, survey methodology. The Social Pulse PH pre-election survey was conducted from February 11 to February 27 of 2025 using face-to-face interviews. Oh, tao. Mga kababayan, pag sinabing tao, 'di ba? Hindi yan multo. My God. Oy, GP, grabe ka naman. Siyempre, pag sinabi mong tao, hindi yan multo. Yan ay may katawan, nakikita, nakakausap. May katawan, nagsasalita, nakakausap. Diba? Hindi mo naman pwedeng kausapin basta-basta yung multo. Not unless ikaw ay isang antingero, isang mga kababayan, mangkukulam, or ikaw ay isang manggagamot. Diba? Sabi dito, using face-to-face interviews with a total of 2,000 registered voters 18 years old and above. Margin of error, plus 3%. Confidence level, 95%. Pag sinabing margin of error, 3%, konti lang yung pwedeng magkamali dito sa survey na to. Very efficient, mga kababayan. At yung confidence level is very high, 95%. Ngayon, nako, ayaw na ng mga tao sa mga Duterte. The face-to-face methodology aligns with the standard approach of Social Pulse Philippines, ensuring direct voter engagement and high accuracy in capturing voter sentiment. So, tinatanong nila, bakit mo pinili yan? Ano ang dahilan? Di ba? About Pulso ng Bayan survey. Pulso ng Bayan is a nationwide survey initiative by Social Pulse PH aimed at capturing public opinion on electoral preferences, governance, and socio-political issues
recognized for its methodical approach. Nasosobrahan ako eh. Sa isip ko kasi methodology. Kaya yung basa doon sa methodical nagiging methodology. The survey provides reliable, data-driven insights into voter sentiments leading up to the 2025 election. Ibig bang sabihin nito, mga kababayan, na nagsawa na ang mga tao dyan sa Davao. Kaya ngayon, iba na po ang kanilang ibinoboto. Kasi naman, dapat, huwag kayo nang aaway. Dapat, itong mga tao na to, magbago na kayo ng style. Huwag yung parang praning kayo. Sinabi nyo ngayon, bukas, iba na. Huwag ganon. Di ba, mahirap naman yun eh. At tulad niyan, hindi na kayo mabasa ng mga tao sa Davao. Magsasalita kayo na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Biglang sasabihin nyo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay walang kasalanan. Sasabihin nyo mabait. Sasabihin nyo, ito ay hindi makapatay ng ipis. Sa susunod na mga buwan, iba na naman ang sasabihin ninyo. Kagaya, nung isang nung isang video, baka ayaw na sa inyo ng mga tao sapagkat iba na rin ang sinasabi ninyo na kesyo, mga kababayan, kasi pinapalabas nila dito. Sila daw ay in favor of may hirap. Pero yun pala, mga kababayan, itong mga ito, hindi pala sila pabor sa may hirap. Minumura nga ni Duterte yung mga may hirap eh. Sabi niya, putang, di ba? Kung ano-ano pa yung sinasabi. O, paano pa kayo paniniwalaan? Diba? Yun ang masaklap eh. Dahil walang consistency sa inyong mga sinasabi. Si Sara Duterte sabihin, kayo ay mahalaga sa amin. Kayo ang una naming paglilingkuran. Pero sabi ni Digong sa kabilang banda, mga putang ninyo, mga mahihirap kayo. Ha? Bahala kayo sa buhay nyo. My God, I hate drugs. Ay, oo, bangag talaga kami. Sabi mo eh. para lang may maniwala sa iyo Prince Soria. My God. 'Di ba? Hindi kagaya ni Digong umamin, penta-addict, sabog na sabog, painkiller para walang maramdaman. Sino ang tunay na sabog? 'Di ba? Sino ang tunay na bangag? Yung mga taong paiba-iba yung statement na parang sinabi mo ngayon, bukas iba na, yun ang bangag. Sabi ni Dulce Ubana, naniniwala talaga ako dyan, bayad na si Escudero. Nung biglang nagbago ang tono ni Cheese, dati gustong trabahuin, ngayon hindi na. Hindi natin alam, mga kababayan, di ba? Anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ay, nako, salamat. At nakatawid tayo sa ating vlog. Sana sa susunod na araw tuloy-tuloy na ganito. Kasi nakakabuisit, no? Ang ganda ng topic ng mga nakaraang araw hanggang sa nanawa na lang talaga ako. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. I love you all, mga kababayan. Bye!